D. Criminal Investigation and Detection Group. So, sila doon po ay may na-aresto na isang babae na umano ay kasapi ng New People's Army. Alam niyo po ba na may kaso itong babaeng inarest nila? At ang kaso nito, dito ako natawagin ng pansin eh. Crimes against humanity. Dahil daw sa pagkakansakot sa mga insidente ng pagdukot at pagpatay sa mga sibilyan. Ang sabi ng dahil dyan, tatapusin ko lang siya na para may kumpleto tayo ng konteksto. Ito'y si Lilibet Ribaya alias Maya, isang dating medic ng NPA. Matagal na daw tinutugis ng pagkasunan. Lilibet Ribaya alias Maya. Lilibet Lamis. Gusto ko kasi connectan sa pinag-uusapan natin. Ayon sa CIDG, inaresto ito sa Claver, Surigao del Norte. May warrant of arrest sa Regional Trial Court dahil sa paglabag sa Republic Act 9851. Ito yung Philippine Act of Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Ayon sa investigasyon, si Ribaya ay sakot umano sa serye ng pagtukot at pagpatay sa sibilyan na pinaghihinala ang espiya ng militar. Ginagamit daw din siya ang kaalaman niya sa medisina upang magpagaling, hindi magpagaling, kundi para tumulong sa aktibidad ng armadong grupo. At ito'y kasalukuyang nakikulong, hindi po sa ICC ha, kundi nakakulong at nakasa kustodiya ng CIDG. Ano nga yan? Puntungan mo ngayon. Ang tanong ko, Sen, meron pala tayong ganito na siguro yung ibang kababayang ordinaryo nagtataka. Bakit si dating Pangulong Duterte dinala pa sa ICC, gayong crimes against humanity ang kaso niya, na pwede naman palang litisin dito katulad itong babaeng ito, Sen. Ang ibig mo sabihin, pareho lang naman palang naharap sa di umano ay paglabag sa crime against humanity o kaya genocide and other high crime. Yung crime against international humanitarian law. Bakit si dating Pangulong Duterte ay mabilisang dinala, hinuli at dinala sa detention center ng ICC. Samantalang yan na nasa CIDG. Yan ang tinatanong. Yun po yung, kasi magtataka siguro yung iba nating kababayan at sabihin nila, pwede naman pala rin sa Pilipinas. Bakit doon pa sa ICC sa Dahig, dinala dating Pangulo. Hindi mo yun ang ating pinipilit na sabihin sa kanila noon. Meron naman tayong sariling batas. Ito nga yung Republic Act 9851. At kung babasahin mo yan, kung di ako nagkakamali, basahin mo lang yung Section 17 at saka Section 18. Maliliwanagan ka na. Na ang jurisdiction dito ng lahat ng mga nakagawa ng ganyang klaseng krimen, ang jurisdiction ay ang ating bansa. Meron tayong jurisdiction eh. Ang hindi ko nga maintindihan, tama naman ang ipinagtataka ng mga kababayan natin. Bakit selective? Bakit, siguro sabi nila, hindi. Yan namang hinuli nila pinaghihinalaan kasapi ng MPA. Siguro pagka NPA, dito na lang. Pagkakalaban sa politika, hindi diretso sa ICC. Ayan, yan mo makikita yung dalawang standard ng pagpapatupad ng hustisya sa ating bansa. Di ba? Ngayon, paano punto ngayon? Tungkol sa ICC? Yes. Meron ka tinatanong kanina eh. Kasi Nang dahil dyan sa pangyayari na yan, meron yata nagmumungkahi. yun nga po. Ito naman ay, sabi ko nga sa inyo, dalawa yung balita na halos magkaugnay. Ito naman ay rekomendasyon ni... Nakakala ko naman kasi, meron pa isang alternative.
Kung ayaw ninyo dito sa ating bansa, ayaw nyo sa ICC, Oo. o dali nyo sa Israel yun eh, bansa sa Iran. Kasi pinag-usapan natin ganito yung Iran eh. Pwede. Nawawala na naman ako kasi sabi mo, Aha. ikukonekta mo sa pinag-uusapan natin. May connection po ito. Sige, bilisan mo. Ito naman, rekomendasyon ni UN Special Rapporteur on Human Rights, Irene Khan. Anong posisyon? UN Special Rapporteur on Human Rights. Ano ibig sabihin ng rapporteur? Baka taga... Sa akin kasi tawag lang natin yan, reporter. Taga-report. Sa amin lang, rapporteur. Rapporteur. Pinagaganda bang pinahihirap pa kasi? Spelling. Oo. Ano sabi ni rapporteur? Ang sabi niya, Pilipinas, Oo. baka nang pwedeng ratifikahan niyo uli yung International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. At isama nyo na yung pagbabalik ninyo sa Rome Statute, yung sa ICC. Bakit niya na imumungkahi yan? Kasi daw, may malaking problema daw po tayo. May natatanggap daw sila mga report tungkol nga dito sa human rights abuses at enforced disappearance at extrajudicial killings na nangyari di umano noong nakaraang administrasyon. May natatanggap silang mga report. Oo. Yun lang ang kanyang basihan, di ba? Alin ang mas bibigyan mo ng pagpapahalaga? Yung natatanggap mong report o yung actual na nangyayari? Siyempre yung actual. Halimbawa ngayon, naggigiryan ang dalawang bansa, nagpapatayan. Di ba? Bata, matanda, walang pinipili. Ang ginagamit nila, missile. Yes. Ito ang krimen against humanity. Ayan, oo. Kasi walang regulasyon dito eh. Pagka pinatamaan ka ng missile, kahit sino ka pa, kahit saan ka pa, kahit ano pang building yan, walang pipiliin yan. Kaya nga ang tawag ay crime against humanity. It is directed to the civilian population. Yes. Actual na nangyayari, kitang-kita natin. Di ba? Sabi nga nila wala ka nang makikitang ebidensya kasing bagsik nitong nakikita mo eh. Sa criminal evidence, sa law on evidence, ang pinakamabagsik, ang pinakamatibay na ebidensya ay yung tinatawag na object evidence. Yung nakikita ng mata. Di ba? O bakit hindi? Bakit ang hindi ang sabihan sa kanila, Israel, bumalik kayo pumirma kayo sa ICC. Iran, kayo mga taga-Palestine, yan. Bakit ang pinipilit, yung mga di umano ay may report ng human rights violation, ng disappearance, ng ganito't ganyan sa bansa? Bakit gusto nila yung report lang at ayaw nila yung nakikita? Nagbasagan ng pula ang Russia at yung Ukraine. Oo. Patamaan ng lahat ng mga missile, lahat ng civilian, maraming namamatay araw-araw, pero nagbubulag-bulagan yung ICC na yan. Pagkatapos, ano sabi ng rapporteur? Baka pwedeng bumalik kayo sa ICC. Ratify niyo uli yung... Meron ka